Of course, hindi masamang umutang, pero kailangan nating malaman na dapat hindi tayo maabuso dahil sa taas ng interest rate. Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. So, kumusta po kayong lahat? I hope you are all doing good kasi ako okay na okay po ako. So, today we have a new video at ang video na to is a compilation doon sa mga comments na talaga namang nabasa ko not only dito sa ating YouTube channel but also in Messenger asking kung ano daw ba ang klase ng loan, types of loan, kinds of loan na pwede nilang applyan at saan ba sila pwedeng mag-apply? Anong institution, agency, or saang bangko. Okay, in the past, meron pa akong ginawang video about types or kinds of loan, but then instead of me giving them the link para panoorin na lang nila yung ginawa kong video na yon in the past, I decided to make this video para dito mas ma-explain ko ng mabuti at ma-simplify ko yung mga gusto kong sabihin. So in this video, I will not be using yung mga terms ng mga bangko like home equity loan at saka iba pa. Because gusto ko na mas maintindihan natin, mas maliwanag at mas simple. I'll try to. Okay? As much as I can, I'll try to. Para mas madali nating ma-absorb. Okay? So, gagamit ako ng mga sarili kong terms para ma-explain ko ito ng mabuti. Okay? So, ready ka na ba? So, we cannot deny in different situations. Siguro puwera na lang doon sa mga born rich na tinatawag, yung mga millionaires, yung mga ang magulang mayayaman talaga, maraming properties, kaya yung mga anak mayayaman din. Pero kapag tayo ay nanggaling sa isang simple or ordinary family na wala naman talagang kayamanan, so we really have to work hard in order to live. And sometimes, kapag gusto nating mas maunlad pa yung pamumuhay natin, we intend to have or start our own business, and kadalasan, humihiram tayo ng amount or ng halaga para makapag-umpisa ng isang negosyo. The truth is, yung isa sa mga pinakamayaman na negosyante or pinakamayaman na tao dito sa Pilipinas, talaga namang umasenso ang buhay at nag-umpisa siya sa pagmamanage ng isang business pero humiram siya ng puhunan at napalago niya ito. So that's the good thing about it. So sana matutunan natin ano yung process, yung steps, kung ano ba yung ginawa niya. Pero sometimes, naniniwala naman ako na ito din nasa pagpupursige at nasa kasipagan. And sometimes, yung buhay natin nakadesign na, dinesign na ni Lord, and He wants us to become victorious and successful in everything that we do. Kaya lang po minsan naiiba tayo ng tinatahak na daan. Okay, ibang usapan na yan. Okay, so kung gusto niyong pag-usapan yan, pwede rin. I can give you. Okay, so as of now, focus muna tayo dito sa ating topic. Okay, so bago tayo mag-loan, kailangan malaman natin kung saan tayo qualified at saang institution, agency, or bangko tayo pwedeng mag-loan. So as I discuss this topic for today, malalaman natin kung saan tayo pwedeng ma-qualify. Okay, ano ba yung mga klase ng loan na meron tayo sa mundo? Sa mundo talaga. Okay, let us start with the collateral-based loan. Okay, ano ito? Sabi ko nga, diba, I'll be using my own terms para ma-simplify ko siya at ma-explain ko siya ng mabuti. Ang collateral-based loan ay isang klase ng loan na kung saan uutang ka sa bangko pero kailangan magbigay ka ng collateral sa kanila. Simple as that. Okay, so anong mga klaseng collateral? Pwedeng house and lot, pwedeng car, or different kinds of properties. Okay, so yun ang collateral-based loan na tinutukoy ko.
Sa collateral-based loans, mas mahaba ang terms. Minsan inaabot sa 10 years and I think maximum na yung 15 years. At katamtaman lang din ang interest. So, yun din ang maganda sa collateral-based loan. Ngayon, kung hindi ka qualified dyan, kasi feeling mo wala ka namang malaking property na pwedeng i-collateral kay bangko, baka dito sa pangalawang loan, qualified ka na. At ano yon? We have the personal loan. Okay, ano naman ang personal loan? Ang personal loan, ang basic na requirement dito is that you must be a credit card holder. So, dito, si bangko, binibase niya yung pag-qualify sa'yo doon sa tinatawag natin na credit score, na many times ko nang na-mention dito sa channel ko, ang credit score. Kaya nga, ang isa sa mga requirement na basic talaga is credit card. Kasi pag-aaralan ni bangko kung paano ka magbayad doon sa credit card mo, kung gaano nakataas ang credit score mo. But dito sa personal loan, wala ka ng collateral, kundi magbe-base na lang si bangko doon sa number 1, credit card mo or credit score, doon sa proof of income and proof of monthly salary. So, doon magbe-base si bangko. Plus, of course, another requirement of your government-issued ID. So, if you have that and it is sufficient enough para mapag-aralan ni bangko na ikaw ay qualify, i-approve ni bangko ang personal loan mo. So, sa personal loan, checking account ang rini-require ni bangko kadalasan. Hindi ko alam kung pwede ding other ways, pwedeng auto-debit, pero sa akin, in the East West Bank and some other banks, ang requirement nila is checking account. So, kailangan meron kang checking account kasi nga, cheque ang pambayad mo kay East West Bank. Kung ang personal loan mo naman ay auto-debit with other banks, well and good din naman. Kailangan mo lang siyang pondohan. Now, the risk of paying through check is that pwede kang mademanda kapag nag-issue ka ng bounce check. So, anong gagawin natin? Monthly nating popondohan yung checking account natin. Para hindi tayo magkaroon ng bad record, kailangan natin regularly pondohan ang ating checking account. So, ganun ang personal loan. At ang personal loan naman has a maximum term up to 5 years, I think. Pero sa akin, up to 2 years lang. Kasi mahaba masyado yung 5 years. At ang interest naman niya is katamtaman lang because it ranges from 2.6 to 3.5 if I'm not mistaken. Depende kay bangko yan kung saan ka nag-apply ng personal loan mo. Okay, so may credit card ka ba? Okay ba ang credit score mo? May trabaho ka? Meron kang pwedeng ipakita or isubmit na proof of employment and proof of income? So, siguro qualified ka sa personal loan. Pero kapag tingin mo hindi ka qualified sa personal loan, meron pa namang isang klase ng loan. Okay, at ang next natin na loan ay yung tinatawag kong short-term loan. Ano ang short-term loan? Ang short-term loan ay klase ng loan na binabayaran lamang sa loob ng 1 taon or siguro less than 1 year. Sa short-term loan, mas mataas lang ng konti yung interest rate. Pero okay lang din kasi short-term loan lang naman siya. Usually, yung short-term loan ay pwede nating ma-achieve through a promo code. Si Union Bank nagbigay sa akin ng promo code kaya ako na-qualify for a short-term loan sa kanila, payable in 1 year. So, ang ginawa ko, nag-open lang ako through online to nag-open lang ako ng account sa kanila. And then after 2 weeks, meron na akong na-receive na email at nag-offer sila ng promo code. So, yung promo code, yun lang yung i-input natin doon sa link na ibibigay ni Union Bank sa atin para makapag-apply na tayo doon sa short-term loan na ino-offer niya. So, doon sa short-term loan na na-experience ko or na-receive ko with the Union Bank, wala nang masyadong tanong-tanong. Kung baga, kung ano yung requirement na hiningi sa akin nung nag-open ako ng account sa kanila, halos yun lang din ang tinanong sa akin noong in-applyan ko na yung short-term loan na in-offer ni Union Bank. Yun din ang maganda kay short-term loan, kahit medyo mataas ng konti yung interest, okay lang din naman kasi babayaran
babayaran mo lang siya sa loob ng 1 taon, or it could also be shorter than 1 year. Dito sa short-term loan, hindi ka makakapag-apply ng malaking amount. So, kumbaga, it ranges from 10,000 to 20,000. Ngayon, maswerte ka kung o-offeran kanila ng 50,000. Depende na rin kasi doon sa proof of income and proof of employment na binigay mo kay bangko. So, kapag medyo maganda yung proof of income and employment, maaring mas malaki din yung pwede nilang i-offer sa'yo. So, kung sa tingin mo, doon ka qualified kasi hindi ka qualified doon sa mga naunang loan like the collateral-based loan and then personal loan na ang basic requirement ay credit card. Ngayon kapag wala kang credit card, maari din na ma-qualify ka sa short-term loan. Usually, ang short-term loan binibigay pa ng mga digital banks like Maya or GCash or marami pa. CoinsPH, I think nag-o-offer din sila ng short-term loan. Ayun nga lang, as what I've said, mas mataas yung interest rate. Ngayon, kapag hindi ka qualified doon sa collateral-based loan, personal loan, at tingin mo dito ka pwedeng ma-qualify, now, mag-decide ka ng maigi. Kasi medyo mataas nga yung interest rate na binibigay nila. Pero kapag sa tingin mo, kaya mo namang i-handle kasi wala ka namang ibang means and ways, diba? Kasi wala kang pwedeng i-collateral, wala ka ring credit card. So, baka ang bagsak mo sa short-term loan, maaari din. Now, I think meron ding mga digital banks or institutions, agencies, na nag-o-offer din ng mababang interest for the short-term loan. So, ang gawin natin, pag-aralan nating mabuti. One hand din is nag-o-offer ng short-term loan. And actually, I did a video for them. So, okay naman si One Hand. Pag-aralan nyo mabuti, I'm not saying na doon kayo sa One Hand kung ayaw nyo din. No? So, kung meron kayong medyo napupusuhan na ibang digital app na kung pwede, doon na lang dahil yun nga, mas gusto nyo at mas okay sa inyo. So, decision nyo pa rin yan.